Hello Momshies! Welcome back to my channel. So we are here again for another video, and our topic for today's video is about cloth diaper. So very timely yung topic natin today. It's because parang naging trending ang cloth diaper ngayon, especially na we are experiencing a crisis. So if you're interested for this kind of video, please continue watching. So for today, naisip ko na i-share sa inyo yung about cloth diaper kasi na-notice ko na hindi lahat ng mommies out there is alam yung cloth diaper. Siguro naririnig pero hindi nila totally ginagamit ito. Mas more on disposable diaper sila. Bakit ko nasabi? It's because pag nagbabasa ako ng mga like sa mga groups sa Facebook, ang dami nagtatanong kung paano ba gawin to, and parang wala silang idea, parang ayaw nila din subukan in some way sa nakikita ko. Pero since naka-experience tayo ng pandemic, di ba nagkakaubusan ng diapers ngayon, which is I attest to that kasi nung nagtry akong bumili ng diapers noon pa, nung mag-start pa lang yung pandemic, maubos lahat ng small. Kahit anong brand, walang small na diapers. So, sa grocery yun eh. So, yun. So, wala akong choice kundi bumili ng medium. So, just to let you know, nag-disposable pa rin ako na diapers paggabi. Yan. So, yun. Totoo nga yun na nagkakaubusan. Kaya, ngayon, talagang nag-boom si cloth diaper. And also, may isa pa akong nakita na post sa Facebook na ilalagay ko dito. Yan. So, meron yung ginawa niya is disposable diaper siya. Pero, ginawa niyang parang cloth diaper. Inalis lang na yung laman sa loob ng diaper. Nung pagkatapos gamitin ng baby niya, nilabahan niya. Then, nilagyan na daw ng cloth sa loob. Tapos, nireuse yung cloth diaper. So, see, di ba? Parang same lang siya ng, kumbaga parang cloth diaper. Pero since hindi ko alam kung hindi niya alam yung cloth diaper or hindi siya bumili ng cloth diaper kaya hindi niya nagawa yun. Pero, di ba? Parang nakaka-alarm na ganun yung ginawa niya sa disposable diaper. Kasi, di ba, pag nagamit yung disposable diaper, dapat itapon na. Pero, ang ginawa niya, na-reuse niya. So, I am no way judging her because yun nga sa crisis na nararanasan natin ngayon, it's either baka wala siyang mabili or sad part is walang pambili. So, I totally understand. And, yun, parang talagang siguro wala lang siyang choice as a mom at nakakalungkot yun, di ba, bilang isang mom. So, ngayon, I'll be sharing basic information about cloth diaper. Hindi pa to yung in-depth. Parang gagawa natin siya ng tigi-isang video, itong cloth diaper, kasi napaka-vast ng information ng pagko-cloth diaper. And just a disclaimer, I am no way professional. I just started 4 months ago and I am a first-time mom. So, i-share ko lang sa inyo yung mga natutunan ko along the way sa pagko-cloth diaper ko. So, if you're interested, tapos na nga pala yun. Ayan. So, let's start kung paano ko nalaman about cloth diaper. So, kung nakita niyo yung previous video ko, nung nag-haul ako, wala akong cloth diaper nun. Kasi, noon ko pa narinig itong cloth diaper, pero hindi ko siya prioritize. Parang, hindi ko naisip bumili agad. Since, yun nga, ito pala yung ano. Since, ayun nga, mainit. Dito ka muna, gulong-gulong ka. Gulong-gulong. Ito. Iya, hello. Look at this na tao.
Ayun, so, nung nag-haul ako, hindi ko pa nasama yung cloth diaper nun kasi parang naririnig ko lang siya pero hindi ko talaga siya uh, parang kinonsider na bilhin. So, later on, ko na lang siya na-realize bilhin nung nanganak na ako. Parang 1 week after nung nanganak ako. Kasi, napansin ko, pag baby, sobrang baby pa, like newborn, madalas silang like umihi or mag-poop. So, parang na-realize ko, ay, mapapamahal tayo nito, mapapagastos tayo nito. Why not invest sa cloth diapers? So, dun na nag-start yung interest ko sa pagko-cloth diaper. So, yun, bumili ako and mind you, ang binili ko lang is yung pinakamura kasi nga, na-notice ko yung iba sobrang mahal and hindi ko pa talaga alam yung mga magagandang brand or hindi ko pa talaga alam yung talagang magandang cloth diaper. So, yun, kung paras ko kayo na nag-start pa lang, pwede naman kayo mag-try yung pinaka-basic. Kasi, yung pinaka-basic, wala din naman siyang actually problema. Maganda din siya, which is, i-share ko pa sa inyo mamaya. Reasons, let's start with reasons first kung bakit ko kinonsider yung cloth diaper. Unang-una na yun yung madalas mag-poop yung baby pag newborn. So, yun yung first reason. And yun yung reason kung bakit ako bumili. Second, syempre yung cost na babayaran mo pag nag-disposable diaper. Lagi kong kino-compute like sa isang pack, magkano yung isang diaper. And nung newborn pa, si baby, parang around 5 pesos. Kasi, ang ginagamit ko is Pampers or Huggies. So, kasi, inisip ko, since sobrang baby pa, sensitive pa yung skin ni baby. So, ayoko na i-risk yung mumurahing mga diapers. So, yun agad yung mga binili ko. Alam ko, hindi naman sobrang mahal yun, pero, yun yung kinonsider ko, or yun yung reason kung bakit Pampers or Huggies yung binili ko. Third is, yung rashes. So, na-research ko na yung chemical na ginagamit sa diapers na, 'di ba, pag umiihi si baby, yung loob ng diapers parang naging gel-like siya. It's because of a chemical that is being used. And yung chemical na yun, or ingredient na yun, yun yung nagkukos kung bakit nagkaka-rashes si baby. So, yun yung cause ng rashes. So, gusto natin i-avoid yun. And also, close to rashes is pagkakaroon ng UTI. So, ayoko rin magka-UTI si baby. Siyempre, masakit yun, especially for a baby. So, yun din, isa din yun sa reason na kinonsider ko. Next is, of course, hindi man natin namamalayan, pero sobrang laking contribution ng diapers sa basura. Kasi, isipin mo sa isang araw, 8 diapers. Diba? 8 diapers times 30. So, that's 240 already in a month. So, 240 times na pa yun sa 12. And, i-times mo pa kung ilang babies ang meron sa buong mundo. So, napakalaki ng naiaambag na basura ng diapers. So, isa rin yun sa naisip ko. So, nakatulong din tayo sa environment pag gumamit tayo ng cloth diaper. And, ano pa ba? Yun lang basically talaga yung kinonsider ko, or yun yung mga reasons kung bakit nag-switch ako into cloth diaper. Yan. Next one is yun na, yung mga diapers. Madaming uri ng cloth diapers. So, noon pa man ginagamit na to, yung lampin na tinatawag. So, yun, matagal lang yung ginagamit. Ewan ko kung bakit na stop. Siguro dahil yun nga, time consuming sa paglalaba, diba? Parang hassle na maglalaba ka pa. It depends sa sa'yo kasi yung iba, syempre, parang nag-work, wala na silang time maglaba. So, kaya din, nag-disposable diapers sila. Nung nag-i-start pa lang ako, may kwento ko lang. Parang, nung, syempre, diba, everyday gumagamit sa baby ng diapers.
ng cloth diapers, then naiipon, natatambak siya, hindi din ako nakakapaglaba agad. Kasi syempre busy ka alagaan ng baby, hindi ka rin makakapaglaba. Ang tanging time mo lang makapaglaba siguro baka pagtulog si baby, gabi siya natutulog, like matagal siya matulog pag gabi. So yun lang din yung time na nakakapaglaba ako. So it really takes determination para mag-cloth diaper. Kasi minsan, nakakatamad din talaga maglaba. Lalo na kung poop yung lalaban mo. Kasi ano siya parang nagmaman siya. So, syempre, kung gusto mo talaga na malinis yung mga cloth diaper ni baby, talagang tsatsagain mo siya sa paglalaba. Yun. Syempre, para to make sure din na malinis, tsagaan talaga sa paglalaba. And yun, syempre, hindi naman din madaming cloth diaper natin kasi medyo pricey din yung cloth diaper. Pero yung sa akin, yung brand ko, hindi naman siya ganun ka-pricey. So, yun din yung reason. Bale, 17 diapers lang yung meron ako in total. Tapos, yun. So, parang ilang gamitan lang yun. Or mga 3 days lang na gamitan yun. So, kailangan mo maglaba every now and then. So, nakakapagod din siya. Imbis na matutulog ka na maglalaba ka pa. So now, I'll be sharing with you my cloth diapers. Kung ano yung mga uri ng cloth diapers na meron ako. So, I will just only share what I know and kung ano yung ginagamit ko nang sa ganun ma-share ko sa inyo ng maayos. Kasi, hindi naman ako pwedeng mag-share ng ibang cloth diaper na hindi ko pa naman nagagamit. Yan, kasi madami din uri ng cloth diaper. Actually, sa aking research, 4. So, first is yan, pocket type, which is yung meron ako. Merong hybrid fitted na gawa lang siya sa tela. So, maganda to kasi parang nakaka-press ko siya kasi made out of ano siya, pure na cotton. Yan. And third is 2-in-1, kung di ako nagkakamali. Yung naka-built-in na yung insert sa cloth diaper, then or sa shell niya, and last one is 3-in-1, I guess. Yun. So, yun yung types of cloth diaper. So, sorry, hindi masyadong fix yung information ko about the other types of cloth diaper. So, correct me if I'm wrong. So, ang pag-uusapan natin ngayon is mainly pocket type of cloth diaper. So, this is yung pinaka ginagamit, I believe, na cloth diaper because of its convenience. Yun. So, right now, ang baby ko is 4 months old. So, ginamit ko to since newborn siya. And during that time, to be honest, hindi pa sapat yung knowledge ko about cloth diaper. Nagkakamali-mali pa rin ako. Pero, thanks to Cloth Diapers Advocate of the Philippines. So, yun yung sinamahan ko sa Facebook. And madami ako natututunan doon. So, if ever you're interested, baka pwede kayong mag-join doon para mas madami pa kayong matutunan about cloth diaper. So, i-share ko na sa inyo yung sinasabi kong binili ko na cloth diaper. So, binili ko to sa Shopee. And, lagi nyo itong makikita sa Shopee. Ito yung laging nasa-feature. Yan. So, ito. And, madaming iba-ibang kulay. May yellow, may orange. Lahat ng kulay binili ko na. May pink, may violet. Yan. So, lahat ng colors binili ko. Bumili ako nung una 7 pieces. Kasi iniisip ko 1 cloth diaper a day. So, sabi ko nga wala akong idea. So, hindi pala siya possible. Kasi, pag nagko-cloth diaper ka, especially with this type of cloth diaper, it only lasts for 2 to 3 hours. So, for 3 hours max, papalitan mo na siya. First is because hindi niya kayang mag-hold ng sobrang daming ihi. And pangalawa is to avoid having infection kay baby. So, ito, this cost post ko na lang dito, pero it's less than 100 pesos. Yan. So, yun pa lang pala yung shell or yung tinatawag na
ito lang. Ito yung shell na tinatawag. Ayan. So, kung may kasamang insert, probably mga 100 plus pesos siya. Mas mahal. Diba? Pero may kasama na yun na insert. So, ano bang itsura ng insert? So, ganito yung insert. Sobrang napis lang niya. So, yung binili ko na una, may kasama na siyang inserts. So, mas mahal siya compared sa shell lang. Ito yung shell lang. So, mas mura pag ito lang. So, hindi siya posible na ito lang. Kailangan mong may kasamang inserts. So, when you see insert, yun, from the word itself, i-insert mo siya sa loob. So, ito yung shell, or ito yung pocket type. Masasabi mong pocket type pag meron siyang butas. Yan. So, ang gagawin mo, itong insert, ipapasok mo siya dito sa loob. Pasok mo siya dyan. So, meron na siyang palaman sa loob. And yun yung magsasalo ng biwig. Nung una, madami akong nilalagay na insert. Like, dinadoble ko. 1 month pa lang si baby nun. So, napansin ko, parang tumatagos siya. Hindi naman pala effective to. Sabi ko, hindi naman pala siya useful. Parang na-fake lang ako. Then, later on, nung nagbasa ako sa Cloth Diapers Advocate of the Philippines, pag unang month pala ni baby, hindi advisable na madaming insert kang ipapasok sa loob. Yun. So, isa lang. Kasi, syempre, bulky kapag hindi naman, syempre, kung ikaw nga ayaw mo yung, di ba, bulky yung feeling sa underwear mo, what more si baby. So, syempre hindi sila at ease sa ganun. So, one microfiber. So, 1 to 3 months, isang insert lang. Or 1 microfiber insert. Madami din po kasing klase ng inserts. Meron bamboo charcoal, and meron itong microfiber. So, for newborn to 3 months, microfiber. Then, later on, syempre, kulang lang yung insert na nabili ko kasi sabi ko, kasama na yun dun sa nabili ko. Bumili ako ng additional na cloth diaper pero wala siyang kasama inserts. Bumili ako ng inserts. And may nahanap akong mura. Nakala ko kaparehas ng insert na nauna na nabili ko. So, nung binili ko to, nagulat ako kasi sobrang nipis niya. Ganito siya. So, hindi ko alam kung talagang ganito lang siya. So, hindi siya sobrang nakakasip-sip or nakaka-absorb ng ihi. Kaya, ang ginawa ko dito, para hindi siya masayang, is dinoble ko to. Doble. Kasi sobrang nipis niya eh. Dinoble ko tapos nilagay ko as insert para mag-work siya or mag-function siya. Then, later on, na-realize ko na pag nagpupup si baby directly dito sa tela nung cloth diaper. So, pag nagpup kasi si baby, parang nagiging mancha siya. Eh, syempre, ayaw naman natin na madumi yung cloth diaper ni baby. Later on, naisip ko na ito, ipatong ko na lang dito. Parang napkin. Para kahit mag-poop si baby, hindi masyadong madudumihan si cloth diaper. At pag nilabhan siya, hindi siya yung sobrang makukuskus na masisira yung cloth diaper. So, yun yung naisip ko. Bakit ko to sinasabi sa inyo? It's because ang pagkuklot diaper, trial and error din. So, hindi lang basta basa ka ng basa. Kailangan mo ring i-apply yung mga nababasa mo. Or kailangan mo ring talaga gawin nang sa ganun, ma-discover mo kung ano yung mag-work din sa baby mo. Kasi iba-iba din naman yung baby eh. Meron din yung mga baby na heavy wetter. So, itong tinuturo ko sa inyo ngayon, hindi na siya applicable for heavy wetters or sabihin natin 6 months above na yung baby mo. Hindi na to pwede. So, kailangan mo mag-invest into a higher kind of cloth diaper or yung talagang high quality na cloth diaper. So, ito yung first cloth diaper ko. Then, later on, niregaluhan ako ng ninang namin sa kasal. Yan.
Ito naman yung niregalo niya sa akin. Mas malaki siya. Pero, ang maganda dito kahit malaki siya, may snaps. Yan. So, ito yung snap. Yan. So, ito, diba, kung titignan mo, masyado tong malaki para sa 1 month or 2 months old. That is why ito, may snap. Pwede mo siyang idugtong na ganyan. Just to make sure na kasya yung legs ni baby dito. Kasi kung maluwag to, talagang tatagos dyan yung pwedeng poop or yung ihi. Kaya dapat sakto yung legs ng baby dito sa hole dito. That is why may snaps dito. Yan, so sobrang baby siya, pwedeng itong pangatlo yung i-snap mo. Ito. Para mas lumiit lalo yung hole ng legs ng baby. So, ito naman yung brand na Bell & Coco. So, ito, this is pricier. So, this is around 300 pesos or 299.75. Nakita ko sa Lazada. Yan. So, ito, mas, siya, masasabi kong high quality siya compared dito. Yan. Kung magbabasa pala kayo about cloth diaper, ang tawag nila dito is China cheap cloth diapers kasi made in China and cheap siya na uri ng cloth diaper. So, just a tip, if you're a beginner, I would suggest na ito muna yung itry nyo. Depende kung may budget kayo, pero kung wala, you can try this kasi effective naman siya. Yan. So, approved by me din naman talaga siya. Effective siya. And hindi din naman masasayang yung pera mo. Bakit ko nasabing try this sa first few months ng baby? Kasi maliit siya. Ito, compared dito. So, sobrang liit lang nito compared dito na malaki siya. So, pag medyo malaki-laki na si baby, try to invest on medyo malalaki ng cloth diaper. Ito hindi naman masasayang kasi kung may kaibigan ka or kamag-anak or hindi kaya kung pwede mong ibenta, benta mo. Hindi naman siya masasayang kasi nga reusable siya. So again, yun yung advantage ng cloth diaper. So going back to Coco and Bell, maganda tong quality na to na cloth diaper. Yan, yung insert niya, may kasama na siyang insert. So, mura na din yung 300 pesos na cloth diaper. Yan, makapal, sobrang kapal. Yan, so, pwedeng, again, i-insert mo lang ulit dito sa pocket. Pocket type siya. Yan. Yan, pwede mo na siyang gamitin. And again, pwede mo siyang tapalan ng ganito, dito. Just so may magsasalo lang sa poop ni baby para madali siyang labhan. And, para ma-avoid din yung mancha dun sa cloth diaper. Yan. And also, dagdag pansalo ng baby, kunyari. So, hindi siya agad tapos. Yan. So, ito yung Bell & Coco. Maganda din to. And mura na rin siya. And lastly, nag-try ako ulit bumili sa Lazada. So, kakabili ko lang nito this month of April. So, si Lazada pala, nag-ship pa rin siya. Same with Shopee. So, ito na-receive ko. But make sure, since ito galing China, isanitize nyo para sigurado lang na walang virus. So, ito yung binili ko. Bumili ako ng tatlo. Hindi pa nabuksan yung dalawa. Maganda din yung quality niya and malaki siya. Kapareha siya ni Bell & Coco. And maganda yung quality niya. Ito is 141 pesos pero wala pa siyang insert. And yung loob niya is bamboo charcoal. Meron din palang insert na bamboo charcoal. Ilalagay ko na lang din dito. So, yung bamboo charcoal, pang heavy wetter na siya. So, ginagamit na yun ng mga 6 months onwards. Yun. And bamboo charcoal is very expensive yung insert.
mga 70 plus pesos yung nakikita ko na price ng bamboo charcoal na insert. But then again, syempre one-time payment lang yun. Pag pumili ka na, diba, magagamit mo siya all over again. Yan. So, ito siya. Maganda din yung klase na to. Para din siyang Bell & Coco yung quality niya. And, siguro hanggang pang 2 years old na to ng baby kasi malaki siya. Ito kasi hindi mo na to magagamit sa 2 years old. So, madami ako nakikitang feedback dito na maliit siya. Totoo, maliit siya talaga. So, kung yung baby mo is around 6 months pataas na or 1 year old, I would not recommend you to buy this China cheap cloth diapers. Ayan. So, ito siya, pocket type din siya. Basta yung pocket type yung pinapasukan dito sa loob ng insert. So, yun yung pocket type. So, yan lang yung mga cloth diapers na meron ako as of now. So, I will encourage you to try to use cloth diapers para makasave tayo ng pera and at the same time, masave din natin yung environment. So, I will be teaching you more about pagko-cloth diaper on my next video. So, if you want to watch those videos, please consider to subscribe to my channel. And if you've learned something from this video, please like it. This is just an introduction to cloth diapers. So, please tune in for more of my video. Again, this is your Mom Trishar. And I hope to see you again next time for another video. Goodbye!